Hello guys, good afternoon, good morning, good evening. Kahit ano, kung nasan kayo. Basta, ayun. Basta panoorin nyo na lang. Kung nasa biyahe man kayo guys, or nakaupo, naghuhugas, naliligo, nandito kami, ang 50-50 Podcast. Magbibigay ng magandang insights, mga kwentuhan, and especially influential topics that naiatin namin. One of the things na problema or sakit ng mga tao is FOMO. Alam mo yung FOMO, Troy? Yeah, FOMO is... Gitero. Or acronym kasi siya for fear of Missing out. missing out. Ayaw mo mawala eh. Okay? Ayun lang yun. Kung may bagong iPhone 15, Di ba? tapos ikaw 13, Diba? iPhone 15. gusto mo ng Speaking 15. of iPhones, di ba? Lahat ng tao, every time na may bagong iPhone, uy, share sa Facebook, share sa lahat. Mag-upgrade Gusto ko na nito, ako. sana all. Ganun. Kumbaga, kagaya ng sinabi namin kanina, di ba? Minarket namin sa'yo, tapos ngayon, parang napipil mo na gusto mo nang bilhin yung iPhone 15, di ba? And that is the fear of missing out factors which leads back sa isang theory na pinag-aralan dati, which is in 1954 ng isang psychologist na si Leon Fasting. Ayun nga, katulad ng analogy natin kanina, which is may iPhone 15 ako, kasi ikaw may iPhone 13. Like lower version. Kumbaga, yung social comparison theory, ina-explain niya na yung may iPhone 15, mas valuable or mas mataas sa hierarchy ng mga tao kaysa sa may Lower version, like iPhone 13. ganun. So, same goes sa mga iba't ibang aspeto ng buhay, like siya may kotse, ako motor lang, and sa social media, yung mga pinopost-post, di ba? Kumbaga, napakalaking strain sa Pero, mental health natin You don't yung mga really ganun. need it naman eh. Oo. Kumbaga, niyayabang lang nila yun eh. Oy, maganda kang kanya, pero ikaw, isipin mo sa sarili mo. Oo. Do you really need it? Kailangan mo ba yan? Para saan mo gagamitin? It shows na hindi ka content That's how sa buhay mo, di ba? social media affects. Kumbaga, it gets you to want more rather than appreciating kung ano meron ka ngayon. Ayun yung FOMO, guys, na which is common ginagamit ng mga social media marketers to promote their things, no? Isa na nga doon is yung mga nagsisilaki ang mga yung mga ads sa games, kumbaga. Yung mga online kasi, mga ganyan. Yun. Parang Napakaraming ads na ngayon, no? Kasi when the influencer na Sikat, by the no? time na ginawa ng influencer is, ayun, i-advertise niya. Oo. So maraming Pilipino, like, di ba, Yung mga fans niya, gagayahin or... kung paano nila i-advertise. Sige, buksan mo tong mine, pindutin mo to. Pag nakakuha ka ng 4 na golds, panalo ka na. But, Hindi ganun eh. di ganun eh. May skill. Advertising lang yun eh. Kumbaga. Yung mismong online casino game, may algorithm yan na ganun eh. Okay, so next naman tayo is let's time travel back on the pandemic. So, Pandemic. ano nga ba ang binigay ng pandemic na epekto nung on how we consume products? Kasi nga, bawal tayo lumabas o bawal lumabas at ano ba, yung mga bagay natin or yung mga bagay na binibili natin nagbago. Ako, for example, mas marami akong binili na hindi ko kailangan ng pandemic kasi buryong-buryo ako sa buhay. Hindi. Kahit ano eh, kahit hindi lang bili, di ba? Like, consume social media. Kasi napakadami mong oras. Parang ang dami mo rin na-adapt na kailangan hindi mo i-adapt. Parang ganun. Like, yung mga unnecessary dramas, social media, away dito, away doon. Kumbaga, napaka-necessary naman sa buhay natin. But, pero,
still, social media marketing. Oo. Depende sa tao kung paano ka na-affect sa tao na yun. Oh, which is nag-work kasi nag-engage tayo di ba? Sa influencer na yun. Oo, kasi- Let's say influencer na lang. Kasi, Oo, kasi- ganyan yung nangyayari. Na-influence na rin siya. Ang ginagawa lang naman nila, influence people. Pag na-influence ka na nila, matik, pera na agad yun, di ba? So, Di ba, nung pandemic, ang daming nangyari sa mga way of income din ng mga tao. Di ba malaking impact din yung social media parang like like, kanina, nasabi natin yung marketplace. Di ba, dun lang, ayun, parang website dati. COVID era, pandemic era yun na lumabas, di ba? Yung Dumami din yung mga nag-online reselling, yung mga damit-damit, di ba? And which is kind of good for the economy. Pero yung other side nun is we have a lot of things to consume. Mainly sa mga influencers nga, gaya ng sinabi namin kanina. And isa pa, yung nagkaroon rin naman ng mga gandang effects, which is yung paglago ng streaming community. Sino yes, mga streaming community. di nanood ng mga stream, di ba? Which is parang naging ang dami kasi tignan mo rin yung mga voice-over na vloggers, di ba? Short vlogs. kumita sila dahil doon. Hindi dahil nag-invoke sila ng emotions Pero sa'yo. siguro, pansin naman din ng mga nila yun, like, starting na nagka-pandemic, then hanggang sa mag-Lilo, di ba dun lang, parang dun lang lumabas yung mga vloggers na voice-over. Oh. At Parang saka, doon lang sila. kumbaga mas dumami lalo. Kasi mga kilala kong vloggers dati sila. Loco. Ayun talaga yung Sila Pinoy po, eh. mga Pinoy OG na eh. OG na vlogger. At saka ngayon nakikita mo na kahit mga nagda-drive, mga nagta-taxi, mga nagta-tricycle. Parang mga nagdi-deliver nga ng food panda Yung eh. mga motovlog ngayon, napakasikat Motovlog. na eh. Kasi, ayun nga, because of social media na pwede na lang i-share yung nararamdaman nila Ito pa, sa platform na yun, which is kind of good thing. mga Filipino rappers, di ba? Lumaki din yung fan base, kumbaga. So, ayun nga, maraming goods and bad sa social media. And we tend to know what is good and bad para malaman natin kung paano natin i-balance. Kasi kung consume lang tayo ng consume, guys, wala na. Parang wala lang. Kumbaga, sabi nga nila, kakainin tayo ng sistema. Napakadaming maganda, napakadaming mabuti. So, we need to look for the good things nga naman. Kasi So, if consume ka ng consume, parang doon na lang umiikot lahat. Hindi mo na nalalaman kung anong nangyayari. Nangyayari sa mga kaibigan mo, sa mga ibang tao, sa sarili mo. Especially sa sarili mo kasi malaking impact. kayo guys, ano pala mga feel nyo ngayon sa Kayo, habang social pinapanood nyo media? to, Na-entertain ba kayo guys? mapaisip din kayo. Yeah. Nakita nyo ba siya? No, wag ako. No, wag ko isama. Sila lang, So- sila main focus. Ayun nga, at the end of the day, social media is social media. Wala tayong magagawa. Kahit kung US nga, petition sila ng petition na tanggalin yung TikTok, hindi pa rin nawawala. Ayun, TikTok, ang laking impact sa mga Pinoy. Yes, sir. And short form contents din in general, hindi lang sa TikTok. Kumbaga yung mga 1 minute na Sa lahat ng ganun. Di ba? Lahat ng gustong kumita na Pinoy. Ayun na yung agad nyo, no? Reels. Like, tumutubo. Like, pumapasok agad sa utak nila na, gawin natin to, TikTok. Ang dali lang nito. I-edit mo lang to, pakita mo lang, video At saka lang. napakaliit ng effort para magawa yun, di ba? So, Pero at the same time, yung utak ng mga tao, ginugulo rin nila eh. at saka may psychology doon behind that na nagpapababa ng attention span natin. Correct me if I'm wrong guys, na from 13 seconds yung attention span natin, naging 8. 5 seconds ang nabawas dahil sa short form content. So, pati ito, example, when sa family gathering,
Oo. Diba? Mga Kunyari, bata. family dinner like that. Oh, lalabas na yung mga iPad kid. Oo. Diba? Ganun na lang. Oh, kahit hindi iPad kid, kahit mga tito mo, mami mo, kahit lola nga eh. Diba? Tsaka, Lahat nagkaganon na lang sa parang naruruin na yung socialization natin. Wala nang social life. Kumbaga, Social media na lang. Tinawag siyang social media, pero tinanggal yung pagiging social natin. Pero Diba? parang kasing nonsense na lang makipag-socialize if puro sa social media ka na naipag-socialize. Diba? Oo nga. At Parang saka, iba rin. if may na-experience din ako doon na yung parang na-bait ka sa isang tao na, ay, ganito pala to sa social media. Tapos sa tomboy, ibang-iba. Tama. So, I wouldn't say it's fake, pero tandaan nyo guys, lahat ng mga influencers, pinapakita lang nila yung gusto nila ipakita. Yung mga ayaw nila ipakita, hindi mo na ipapakita, di ba? In-influence nila kayo para sa sarili nyo lang din. Oo. Kasi hindi naman para sa kanila. Ay, hindi. Para sa I mean, kanila. Para sa kanila. Hindi para sa atin. Para sa kanila. I'm sorry. Although there are some passionate na mag-share or maging light dito sa world, parang natatapunan. Siguro alam mo naman yan, like, pera-pera lang talaga. Oo, matik. Ayun na lang talaga eh. Sa social media. Ayoko nang sabihin, pero si Mami Oni, ayoko sa'yo. Pero, totoo naman, di ba? Ah. Kahit sinong tao, marirealize yun. So, So, what's better for you? Social media or social life? yeah. So, ayun nga din, kaya din ako nag-fast sa social media. Binawasan ko siya, nag-delete ako ng Facebook. And yung napakasimpleng Facebook na yun, yung parang FB free lang, yung puro text-text lang, walang interface. Ayun lang yung Facebook ko ngayon. At saka sa laptop, kasi hindi ka naman laging dala yung laptop. Pero sa totoo lang, okay pa nga maging anti-social eh. No? Oo. For us na alam yung dumi ng Hindi. social media, di ba? Ito hindi na to social media marketing, pero Ah. still social media. You can still market kung anong... Pero di ba kasi, let's say mga tao na ano yung mental health nila. Ang laki rin impact ng social media dahil dun. Kumbaga, Diba? simpleng comments lang, di ba? Ikaw, naisip mo. Oo. Kasi kung walang social media, anti-social ano ka, kayang buhay ng mga tao ngayon? magiging depressed ka ba? O ikaw, sige. Hindi. Ikaw, Kasi, okay. Kunyari, let's say na pinili mo na small circle of friends. sila lang. Pinili mo na hindi ka mag-social media. Ikaw, anong mafe-feel mo? Let's say, Siyempre solid. oh, Kasi, wala kang social media, wala kang iniintinding ibang tao na hindi mo alala. walang Kasi- username na magpa-pop up sa'yo tapos sasabihan ang pangit ng ginagawa mo, di ba? So, O, nandun ka lang. pwede Labas magsabi sa'yo ang mga friends mo, pero alam mo, genuine. Pati hindi eh. Yung sinasabi ko is, parang Mag-iba yung buhay mo talaga. wala kang life sa social media talaga. Oo. As in lahat, physical, alam mo yun, Kumbaga, parang mentally, physically, present. present ka lang sa Wala ka sa sa mundo, online. di ba? Wala Ganyan, ka sa ganyan. online. Diba? Gets mo. Kumbaga, ayun, nag-stay ka lang kung ano talaga tayo. Oo, kasi yun naman talaga yung mismong Yung purpose reason natin. mo sa world. Hindi para mag-cellphone, mag-social media. Pero, so for sure, sa social media nyo ito mapapanood. And sana mag-gets nyo yung mga sinabi namin na ma-apply nyo sa sarili nyong buhay. Just remember to isipin nyo muna kung anong kailangan nyo gawin. So, Akin lang is, one word or two words ang gusto kong sabihin is consume wisely.
Because in a world full of information, pwede natin siya yung halimbawa sa mga hindi naman lahat ng pagkain kailangan natin kainin. Take good parts from it. Kainin ko anong dapat masustansya. And, you know, be more social. Don't be into social media. So, ayun lang. Maraming salamat sa panonood. And I want to thank sponsors for our video. Walang iba kundi ang HCFC 123 Power Fire Extinguisher. So, with Coffee Bean and Coca-Cola, maraming salamat sa pagbusog ng aming chat habang nag-record iPhones, kami. Apple, And Huawei. Ayun lang. Audio Technica, Maraming salamat, iAcademy. M Audio. Maraming salamat and we appreciate you for listening to us na nag-stay kayo dito. Yun lang. See you. And kami po ang are 50 50-50 Podcast. podcast. Maraming salamat. Arr!